Noong taglamig ng 1987 sa isang sakahan sa labas ng La Trinidad, Benguet, abala ang mga investigador sa paghuhukay sa malamig na lupa. Mula sa ilalim ng lupa, lumitaw ang isang kalansay ng tao at sa tabi nito, natagpuan ang isang maliit na gintong hikaw. Ito ang hikaw na laging suot ni Rizalina Lina Santos, 26 na taong gulang na bigla na lang naglaho noong tag-ulan ng taong iyon. Nawala si Lina sa panahon kung kailan namumula na ang mga strawberry noong tag-ulan ng 1987. Noong una, usap-usapan sa kanilang lugar na tumakas lang ang nobya. Ngunit may isang kakaibang bagay. Bago pa man simulan ng mga pulis ang paghuhukay, ang kapitan ng barangay ay nakatayo na sa mismong lugar kung saan natagpuan ang bangkay. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa strawberry farm noong gabing iyon? At bakit naroroon ang kapitan, nakilala bilang isang maaasahang lider ng komunidad? Ngayon isasalaysay ko ng buo ang lahat ng nangyari sa kaso ng nawawalang nobya sa Benguet noong 1987. Bago tayo magsimula, kung maaari ay mag-subscribe at i-like ang aming channel. Ipaalam ninyo sa amin sa comment section kung taga saan kayo nanonood. Babatiin ko ang bawat isa sa inyo. Mga hindi nalutas na kaso, mga nalilimutang tala. Simulan na natin ang kuwento. Noong 1987, ang isang barangay sa labas ng La Trinidad, Benguet ay isang lugar kung saan ang mga kabundukan ay namumula sa mga taniman ng strawberry. Ang mga strawberry ng Benguet noon pa man ay isang tanyag na produkto sa buong bansa at halos lahat ng mga residente roon ay mga magsasaka ng strawberry ang ikinabubuhay. Sa umaga, ang amoy ng pestisidyo at lupa ay naghahalo sa hangin at sa gabi, ang buong pamilya ay nagtitipon upang pagbukod-bukurin ang mga strawberry at ilagay sa mga kahon. Ito ay isang pangkaraniwan at tahimik na pamayanan. Dito sa barangay na ito ikinasal si Rizalina Lina Santos noong tagsibol ng 1985. Si Lina, 24 na taong gulang noon, ay mula sa Baguio City at ipinakilala sa kanyang naging asawa, si Mateo de la Cruz, na taga-barangay na iyon. Ang pamilya de la Cruz, ang napangasawa ni Lina, ay may-ari ng isang malawak na strawberry farm at ang kanyang asawang si Mateo, 30 taong gulang, ang panganay na anak na magmamana ng sakahan. Ayon sa mga taga roon, si Lina ay isang masayahin at palakaibigang tao. Noong una, tila naninibago siya sa buhay sa bukid, ngunit hindi nagtagal ay naging malapit din siya sa mga may bahay sa kanilang lugar at mas masipag pa sa iba kung tumulong sa gawain sa sakahan tuwing anihan. Dahil sa kanyang kasipagan, minahal siya ng mga nakatatanda sa barangay at maging ang kanyang biyenan na si Aling Carmen ay ipinagmamalaki siya bilang isang huwarang manugang sa harap ng iba. Ngunit pagkalipas ng 2 taon mula nang sila ay ikasal, unti-unting nagsimulang magbago ang simoy ng hangin sa kanilang tahanan. Dahil hindi magkaanak si Lina, biglang nagbago ang pakikitungo ng kanyang biyenan. Noong una, mga parinig lamang ang kanyang natatanggap, ngunit pagsapit ng 1987, naging hayagan na ang kanyang panlalait. Sa hapagkainan, palagi siyang pinipintasan at gaano man siya kasipag magtrabaho, ni isang papuri ay wala siyang marinig. Ang kanyang asawang si Mateo, sa kabila ng sitwasyon, ay hindi man lang maipagtanggol ang kanyang asawa, sa halip palagi niyang tinitingnan ang reaksyon ng kanyang ina. Kilala si Mateo sa kanilang lugar bilang isang lalaking mahina ang loob at hindi kayang suwayin ang anumang sabihin ng kanyang ina. Sa isang tahanan kung saan wala siyang kakampi, madaling isipin kung gaano kalungkot si Lina kahit hindi pa ito sabihin. Sa gitna ng lahat ng ito, isang tao ang nagsimulang madalas na magpakita sa paligid ni Lina. Ito ay si Ricardo Cardo Madrigal, ang kapitan ng kanilang barangay. Si Kapitan Cardo, 46 na taong gulang noon, ang may-ari ng pinakamalaking lupain sa barangay at ang pinakamakapangyarihan at may pinakamatimbang na boses sa lahat. Malaki ang kanyang impluensya sa mga miyembro ng kooperatiba ng mga magsasaka at kilala rin siya sa munisipyo. Sa panlabas, siya ay isang maaasahang lider na laging nag-aasikaso sa kapakanan ng kanyang mga kabarangay.
Nagsimulang madalas na tulungan ni Kapitan Cardo si Lina noong bandang tag-init ng 1987. Tinutulungan niya ito sa pagkuha ng mga pestisidyo, namamagitan kapag may alitan sila ng kanyang biyenan at inaasikaso ang ilang mga papeles sa munisipyo para sa kanya. Ang mga tao sa paligid ay hindi nagtaka. Inakala nilang ginagampanan lamang ng kapitan ang kanyang tungkulin na alagaan ang kanyang mga nasasakupan. Subalit pagsapit ng tag-ulan ng taong iyon, isa-isang nagsulputan ang mga taong nakakakita kina Kapitan Cardo at Lina na magkasama. Si Kapitan Cardo mismo ay iginiit kalaunan na bilang leader ng barangay, inaalala lamang niya ang isang malungkot na may bahay. Ngunit sa loob ng barangay, nagsimula ng kumalat ang mga hindi magagandang tsismis. At noong madaling araw ng Oktubre 12, 1987, si Lina ay bigla na lang naglaho ng walang paalam at walang dalang anumang gamit. Kinabukasan, ang kanyang biyenan na si Aling Carmen ang nakatuklas sa bakanting silid nang lumabas ito upang maghanda ng almusal. Maging si Mateo ay walang kaide-ideya kung saan nagpunta ang kanyang asawa at hinggil sa dahilan ng kanyang pagkawala, nagsimula ng magturo sa iba't ibang direksyon ang mga bibig ng mga taga-barangay. Kinabukasan matapos maglaho si Lina, ang barangay ay higit na tahimik kaysa sa inaasahan. Ipinamalita ni Aling Carmen sa ilang kapitbahay na hindi niya makita ang kanyang manugang, ngunit noong una ay walang sinuman ang nagbigay pansin dito. Baka umuwi sa pamilya niya, sabi ng isa. Nagpapalamig lang siguro ng ulo ng ilang araw ang naging reaksyon ng iba. Ngunit lumipas ang 3 araw at wala pa ring anumang balita mula sa kanya. Hindi siya umuwi sa kanyang pamilya sa Baguio City at wala ring nakakaalam sa kanyang mga kaibigan. Dito na napilitan ang kanyang asawang si Mateo na magtungo sa himpilan ng pulisya sa kanilang lugar. Ang nakatalagang pulis noon, si SPO Juan Gomez, ay nakinig sa salaysay ni Mateo at nagsimulang gumawa ng ulat. Ngunit ang testimonya ni SPO Juan Gomez kalaunan ay medyo nakakagulat. Nang tanungin niya si Mateo kung nasaan ito noong gabi ng pagkawala ng kanyang asawa, sandali itong natigilan at sa wakas ay sumagot. Nasa bayan ako noong gabing iyon, umiinom kasama ang mga kaibigan, kaya huli na akong umuwi. Pagpasok ko sa silid, wala na ang asawa ko. Ayon kay SPO Juan Gomez, naramdaman niya mula pa sa simula na tila ituturing lamang na simpleng paglalayas ang kasong ito. Noong panahong iyon, madalas na hindi gaanong nakikialam ang pulisya sa mga paglalayas na dulot ng problema sa pamilya. Isang manugang na laging inaapi ng biyenan, hindi na nakatiis at tumakas na lang siguro. Maging sa mga taga-barangay at sa loob mismo ng himpilan ng pulisya, ganito ang umiiral na palagay. Kaya't ang pagkawala ni Rizalina Lina Santos ay itinuring lamang na isang simpleng kaso ng paglalayas at walang formal na investigasyon na sinimulan, kaya't ito ay nabalewala. Ngunit may isang tao na hindi kayang manahimik na lang at maghintay. Ito ay ang nakatatandang kapatid ni Lina, si Jose Santos. Si Jose, 30 taong gulang noon, ay agad na nagtungo sa barangay nang mabalitaan niyang nawawala ang kanyang kapatid. Mahigpit niyang tinutulan ang pagtrato ng pulisya sa kaso bilang isang simpleng paglalayas lamang. Hindi lamang ang kapabayaan ng pulisya ang labis na ipinagtataka ni Jose. 2 araw bago maglaho si Lina, nagpadala siya ng isang sulat sa kanyang kapatid. Maikli lamang ang nilalaman nito, ngunit napakalalim ng kahulugan. Nakasulat sa liham, "Kuya, sobrang hirap na ng pinagdadaanan ko, pero may mas nakakatakot pa. Sasabihin ko sa iyo kapag nagkita tayo." Ano ang ibig sabihin ng mas nakakatakot pa? Walang kaalam-alam si Jose. Ngunit ang isang pirasong sulat na ito ay magiging isang mahalagang susi na magbubunyag sa katotohanan ng kaso. Dahil ang petsa kung kailan ipinadala ni Lina ang sulat at ang petsa na sinabi ni Kapitan Cardo na huli niyang nakita si Lina ay eksaktong magkatugma. Nang malaman ito ni Jose, direkta niyang hinarap si Kapitan Cardo. Ngunit si Cardo ay walang anumang bahid ng pagkabalisa at payapang sumagot. "Nag-usap lang kami sandali tungkol sa trabaho sa sakahan, pagkatapos ay umalis na siya, iyon lang." Pauwi mula sa pakikipag-usap kay Cardo, nakasalubong ni Jose ang isang matandang babae sa may pasukan ng barangay.
Ito ay si Lola Pacing, isang 70 taong gulang na babae na mag-isang naninirahan sa dulo ng barangay. Lumingalinga muna ang matanda sa paligid, saka mahigpit na hinawakan ang manggas ni Jose. At sa isang mababa at nanginginig na boses, sinabi niya, "Huwag kang maglalakad mag-isa sa gabi. Kung may iniimbestigahan ka sa barangay na ito, mag-ingat ka." Kinabukasan, muling pinuntahan ni Jose ang bahay ni Lola Pacing upang magtanong ng detalye, ngunit hindi nito binuksan ang pinto. Mula sa siwang ng pinto, maikli lamang niyang sinabi, "Wala akong alam. Kalimutan mo na ang sinabi ko kahapon." Sa loob lamang ng isang gabi, ganap na nagbago ang kanyang paninindigan. Naramdaman ni Jose na mayroong pumilit sa matanda, ngunit wala siyang paraan upang patunayan ito. Nagpasya si Jose na kausapin ang bawat residente ng barangay, ngunit isang kakaibang bagay ang paulit-ulit na nangyayari. Ang mga tao na noong una ay nakikipagkwentuhan ay biglang tumatahimik sa sandaling mabanggit ang pangalan ni Kapitan Cardo, isang lalaki na nagngangalang Kulas na nakatira sa tabi mismo ng taniman ni Cardo, ay minsan nang nagsabi na may narinig siyang kakaibang ingay mula sa direksyon ng strawberry farm noong gabing iyon. Ngunit nang balikan niya kinabukasan, tuluyan na niyang itinanggi na sinabi niya iyon. Ang buong barangay ay tila nagkasundo na manatili sa isang nakakakilabot na katahimikan. Ito ang katatakutan ng isang saradong komunidad. Ang tanging magagawa ni Jose ay bumalik sa himpilan ng pulisya. Ipinakita niya ang sulat ng kanyang kapatid bilang ebidensya at mariing hiniling na muling iklasipika ang kaso bilang isang insidente ng pagkawala at hindi simpleng paglalayas. Si SPO Juan Gomez, bagamat nag-aalangan, ay nangakong iuulat ito sa kanyang mga nakatataas. Pagkalipas ng 3 araw, 2 investigador mula sa Benguet Provincial Police Headquarters ang ipinadala sa barangay. Sila ay sina SPO4 Bautista, isang veteranong may 15 taong karanasan, at si PO3 Reyes, isang batang investigador na nasa unang bahagi ng kanyang 30s. Isa-isa nilang kinapanayam ang mga residente at ininspeksyon ang lugar, ngunit agad din silang sumalubong sa isang pader. Ang mga bibig ng mga residente ay sobrang tikom. Sa gitna nito, si Kapitan Cardo pa mismo ang lumapit sa mga investigador. "Tutulong ako sa investigasyon. Titipunin ko ang mga taga-barangay sa isang lugar." Tila ba tumutulong siya sa investigasyon, ngunit sa kanyang talaan, isinulat ni SPO4 Bautista, ang kanyang kilos ay lalong hindi natural at kahina-hinala. Sa ika-4 na araw ng investigasyon, isang hindi inaasahang tao ang lumitaw. Ito ay si Aling Nena, isang 35 taong gulang na babae na may-ari ng isang maliit na karenderya sa bayan, mga 15 minuto ang layo mula sa barangay kung sasakyan. Siya mismo ang nagpunta sa mga investigador at nanginginig na nagsabi, "Gabi bago mawala si Lina, pumunta siya sa tindahan ko, mag-isa." Tapos tumawag siya sa telepono at pagkatapos niyang ibaba, namumutla ang mukha niya. Umalis siya agad pagkatapos noon, pero hanggang ngayon, hindi ako mapakali. Hindi alam ni Aling Nena kung sino ang tinawagan ni Lina. Dahil pampublikong telepono ng tindahan ang ginamit, wala siyang paraan para malaman ang numero. Ngunit ang katotohanang nag-iisa siyang pumunta sa karenderya isang araw bago siya maglaho at tumawag sa kung saan ay isa pang pahiwatig na hindi ito isang simpleng paglalayas. At habang muling iniimbestigahan ni SPO4 Bautista ang paligid ng karenderya, may napansin siyang mga letrang tila kinaskas sa isang hollow block na pader sa likod ng tindahan. Tila isinulat ito gamit ang isang matulis na bagay. 2 salita lamang ito, Cardo. Ang 2 salitang nakaukit sa hollow block, Cardo. Agad itong kinunan ng litrato ni SPO4 Bautista at kinuha bilang ebidensya. Ang sulat ay tila gawa ng isang babae at batay sa lalim at anggulo ng pagkakaukit, lumabas sa pagsusuri ng mga dalubhasa na malamang ito ay isinulat sa isang sitwasyong puno ng pagmamadali. Malaki ang posibilidad na ito ay isang bakas na iniwan ni Lina habang siya ay hinahabol o nakakaramdam ng panganib. Agad na ipinatawag ng mga investigador si Cardo at sinimulan ang formal na pagtatanong. Si Cardo ay hindi man lang natinag,
at dahan-dahang umupo sa silya. Ang kanyang ekspresyon ay tila nagsasabing siya ay biktima ng maling paratang. Ang alibi ni Cardo ay nakakagulat na perpekto. Noong gabi ng Oktubre 12, nang mawala si Lina, si Cardo raw ay dumalo sa isang pulong ng mga opisyal ng kooperatiba ng mga magsasaka sa La Trinidad. Ang pulong ay ginanap mula alas 7 hanggang alas 10 ng gabi at malinaw na nakasulat ang pangalan ni Cardo sa listahan ng mga dumalo. Bukod dito, pagkatapos ng pulong, may mga testimonya na kasama niya ang 4 na iba pang opisyal na uminom sa isang restaurant sa bayan hanggang hating gabi. Lahat ng kasama niya ay iisa ang sinabi. Mahirap para sa mga investigador na ituloy pa ang pag-uusisa. Hindi lang isa o dalawa ang saksi sa kanyang alibi, kundi mayroon pang opisyal na talaan ng pulong. Ngunit hindi maalis ni SPO4 Bautista ang pagdududa sa kanyang dibdib. Lihim niyang muling kinausap ng paisa-isa ang mga dumalo sa pulong at doon, isang napaka-interesanteng katotohanan ang lumabas. 3 sa 5 dumalo ang naaalala ito. Umalis si Cardo sa kalagitnaan ng pulong ng mga 30 minuto. Akala namin nagpunta lang siya sa banyo. Ang natitirang 2 ay nagsabing walang ganoong nangyari. 30 minuto. Ang biyahe mula sa La Trinidad patungo sa sakahan sa barangay ay 20 minuto papunta pa lang, hindi sapat ang 30 minuto para makabalik. Ngunit ang kahulugan ng nawawalang 30 minuto na ito ay hindi maalis sa isipan ng mga investigador. Nang tila natigil ang investigasyon, isang bagong tao ang lumitaw mula sa isang hindi inaasahang direksyon. Ito ay ang asawa ni Kapitan Cardo, si Elena. Si Elena, 43 taong gulang noon, ay isang tahimik na babae na bihirang mapansin sa barangay. Ngunit siya, na umiiwas sa mata ng pulisya, ay diretsyong lumapit sa kapatid ni Lina na si Jose. Nanginginig na iniabot ni Elena ang isang sobre. Sa loob ng sobre ay may isang litrato. Ito ay litrato ni Cardo at Lina na magkatabi. Ang background ay ang strawberry farm at ang distansya nilang dalawa ay mas malapit kaysa sa inaasahan. Sa likod ng litrato ay nakasulat ang Agosto 1987. Nanginginig na sinabi ni Elena, "Matagal ko nang alam, pero natatakot din ako kaya wala akong masabi. Hindi ko na kaya." Ngunit kinabukasan matapos iwan ni Elena ang mga salitang iyon at umuwi, bigla siyang nagtago sa kanyang pamilya sa Cebu. Walang sinabihan at halos walang dalang gamit. At ang litratong iyon, pagkatapos noon ay nawala na lang na parang bula mula sa mga talaan ng pulisya. Napansin ni SPO4 Bautista ang pagkawala ng litrato. Sigurado siyang kinuha niya ito mula kay Jose at inilagay sa imbakan ng ebidensya, ngunit pagkaraan ng 3 araw, nang tingnan niya ulit, wala na ang sobre. Ang pagkawala ng ebidensya sa loob mismo ng istasyon ng pulisya ay hindi pangkaraniwan. Agad itong iniulat ni Bautista sa kanyang hepe, ngunit ang sagot na natanggap niya ay hindi kapani-paniwala. Mula sa simula, walang tala na may ganyang litratong isinumite. Naramdaman ni Bautista na ang impluensya ni Cardo ay umabot na hanggang sa loob ng istasyon ng pulisya, ngunit wala siyang paraan upang patunayan ito. Bagamat may testimonya si Jose na direktang nakita niya ang litrato, kung wala ang litrato mismo, hindi ito magagamit bilang sandata sa investigasyon. Habang pinipigilan ni Bautista ang kanyang pagkadismaya at muling sinisimulan ang investigasyon mula sa umpisa, nagdala ng isang interesanteng impormasyon ang batang si PO3 Reyes. Ito ay tungkol sa isang lalaking nagngangalang Ramon, isang supplier ng pestisidyo at abono sa barangay. Si Ramon, 42 taong gulang noon, ay madalas na pumupunta sa sakahan ng mga De La Cruz 1 buwan bago mawala si Lina at ilang beses siyang nakitang kausap si Lina nang silang dalawa lang. May kumalat pang ang tsismis sa mga taga-barangay na may namamagitan yata sa dalawang iyon. Agad na ipinatawag ng mga investigador si Ramon para tanungin. Noong una, iginiit ni Ramon na nagde-deliver lang siya ng mga produkto, ngunit nang ilatag ng mga investigador ang testimonya ng mga saksi, bahagya siyang nagbago ng paninindigan. Ang ikinuwento ni Ramon ay hindi inaasahan.
3 linggo bago mawala si Lina, lumapit daw ito sa kanya para humingi ng tulong. Sinabi raw ni Lina na nasa panganib siya at nagtanong kung may alam ba siyang lugar kung saan maaaring magtago pansamantala. Nagulat daw si Ramon sa biglaang pakiusap at hindi nakasagot ng maayos. Iyon na raw ang huling beses na nakita niya si Lina. Inilista ng mga investigador si Ramon bilang pangunahing suspek at sinuri ang kanyang alibi. Ngunit si Ramon ay mayroon ding perpektong alibi. Noong Oktubre 12, araw ng pagkawala ni Lina, si Ramon ay nasa La Union sa bahay ng pamilya ng kanyang asawa at ito ay kinumpirma ng pamilya ng kanyang asawa. Muli na namang sumalubong sa pader ang mga investigador. Nang muling tumigil ang investigasyon, isang pahiwatig ang dumating mula sa ibang lugar. Isang tsuper ng truck na nagngangalang Tonyo na dumaan sa National Highway sa pasukan ng barangay noong hating gabi ng araw na nawala si Lina ay huli nang nag-report. Ayon kay Mang Tonyo, bandang 2:00 ng madaling araw, habang nagmamaneho siya papuntang La Trinidad, may nakita siyang ilaw na kumikislap-kislap sa gilid ng kalsada sa may kagubatan. Noong una ay hindi niya ito pinansin, ngunit nang malaman niya ang tungkol sa kaso ng pagkawala, naisip niyang dapat niya itong iulat. Pumunta ang mga investigador sa lugar na itinuro ni Mang Tonyo at hinalughog ang kagubatan. At doon, nakakita sila ng isang maliit na bagay. Isang lumang panyo. Sa isang sulok nito may mga letrang nakaburda, Lina. Nang ipakita ito kay Jose, kinumpirma niyang ito ay walang dudang pag-aari ng kanyang kapatid, regalo raw ito ng kanilang ina noong ikasal siya. Ang lugar kung saan natagpuan ang panyo ay eksaktong nasa direksyon ng lupang pag-aari ni Cardo. Ngunit dahil may alibi si Cardo, hindi pa rin sapat ang ebidensya para muli siyang usisain. Habang pinag-iisipan ng mga investigador ang kanilang susunod na hakbang, isang hindi kilalang sulat ang dumating kay SPO4 Bautista. Iisang pangungusap lang ang nakasulat dito, hukayin ang sahig ng bodega. Agad na nagtungo si SPO4 Bautista kasama si PO3 Reyes sa strawberry farm ng pamilya de la Cruz. Ang bodega ay nasa pinakalikod na bahagi ng sakahan. Ito ay isang lugar para sa pag-iimbak ng mga kagamitan sa pagsasaka at mga kahon ng strawberry na may lumang bubong na yero at kahoy na pinto. Si Mateo, ang asawa, ay noong unay tumanggi na papasukin ang mga investigador na walang dalang kautusan. Ngunit nang pilitin siya ni Bautista, sa wakas ay binuksan niya ang pinto. Ang loob ng bodega ay amoy-amag. Nagdala ng mga pala ang mga investigador at sinimulang hukayin ang sahig. Dahil lupa lamang ito, hindi mahirap maghukay. Ngunit pagkalipas ng mahigit 1 oras na paghuhukay, wala silang nakita. Halos baliktarin na nila ang buong sahig ng bodega, ngunit pareho pa rin ang resulta. Napabato ng pala si PO3 Reyes sa pagkadismaya. Sinusubukan ba silang iligaw ng kung sino o totoo ang impormasyon ngunit may nauna ng kumilos? Subalit, papalabas na sana ng bodega, may isang bagay na pumukaw sa pansin ni PO3 Reyes. Sa isang sulok ng pader ng bodega, may isang lumang plywood na nakapako. Ngunit ang ilalim na bahagi lamang nito ay may mga bakas na tila ginalaw kamakailan. Iba ang pattern ng alikabok doon. Nang iginilid ni SPO4 Bautista ang plywood, may isang maliit na espasyo sa likod nito. Sa loob, may isang kahon na gawa sa kahoy. Ang laman ng kahon ay hindi mga buto. Ito ay isang kuwaderno. Nang buksan ang kuwaderno, napuno ito ng mga sulat kamay ni Lina. Ito ay isang tala-arawan. Tila isinulat ito mula tagsibol ng 1987 hanggang sa bago mismo siya mawala. Naramdaman ng mga investigador ang panginginig ng kanilang mga kamay habang binubuklat ang mga pahina. Sa tala-arawan, detalyadong isinulat ang walang tigil na panlalait ng kanyang biyenan at ang kawalan ng pakialam ng kanyang asawa, at mayroon ding mga isinulat tungkol kay Kapitan Cardo. Ang paglalarawan kay Cardo, na noong una ay mabait na tao, ay unti-unting nagbago pagsapit ng tag-init. Nagsimulang lumitaw ang mga salitang nakakatakot, paulit-ulit na tumatawag, at gusto kong iwasan.
at sa isang pahina na isinulat mga 1 buwan bago siya mawala, may ganitong nilalaman. May kakaibang sinabi sa akin si Kapitan Cardo ngayon. Kung aalis ka sa barangay na ito o may pagsasabihan ka, pagsisisihan mo, pakiramdam ko alam ko ang ibig niyang sabihin. At sobrang takot ko, kinuha ni SPO4 Bautista ang tala-arawan bilang isang tiyak na ebidensya. Upang matiyak na hindi ito mawawala sa pagkakataong ito, dinala nila ito ni PO3 Reyes hindi sa lokal na istasyon kundi direkta sa Benguet Provincial Police Headquarters. At doon, formal silang humingi ng suporta sa investigasyon mula sa mga nakatataas. Ngunit higit pa sa pagkatuklas sa tala-arawan, isang ibang isinulat ang nagpagulo sa isipan ng mga investigador. Sa pinakahuling pahina ng tala-arawan, sa isang entry na tila isinulat 3 araw bago siya mawala, may isang pangungusap. Alam din ni Mateo, at nagkukunwari siyang walang alam. Alam ni Mateo ang ano at bakit siya nagkunwaring walang alam. Muling napunta ang atensyon ng mga investigador sa asawang si Mateo. Si Mateo, na hanggang ngayon ay tinitingnan lamang bilang asawa ng biktima, ay biglang nagkaroon ng ibang kulay. Kinagabihan, habang naghahanda ang mga investigador na muling ipatawag si Mateo, isang apurahang tawag ang dumating mula sa barangay. Si Mateo ay natagpuang walang malay matapos uminom ng pestisidyo. Halos hindi na naisalba ang buhay ni Mateo. Isang matandang kapitbahay na nagkataong dumaan ang nakakita sa kanya na nakahandusay at tumawag ng tulong. Isinugod si Mateo sa isang ospital sa La Trinidad at matapos ang 3 araw sa intensive care unit, sa wakas ay inilipat siya sa isang regular na silid. Nang magkamalay si Mateo, agad siyang binisita ni SPO4 Bautista sa silid ng ospital. Si Mateo ay namumutla at nakatingin lamang sa kisame. Nang makita niya ang investigador na pumasok, hindi siya mapakali at ipinikit ang kanyang mga mata. Tahimik na hinila ni Bautista ang isang upuan at umupo sa tabi ng kama at hindi siya nagsalita, naghintay lang. Makalipas ang ilang sandali, si Mateo ang unang nagsalita. Duwag ako. Ang ikinuwento ni Mateo ay ganap na nagpabago sa buong takbo ng kaso. Nagsimulang lumapit si Kapitan Cardo kay Lina noong unang bahagi ng tag-init ng 1987, ngunit ayon kay Mateo, alam na niya ito bago pa matapos ang tag-init. Alam niyang nahihirapan ang kanyang asawa dahil kay Cardo at alam niyang pinipilit ni Cardo ang kanyang asawa, ngunit walang ginawa si Mateo dahil ang malaking utang ng pamilya de la Cruz sa kooperatiba ng mga magsasaka ay si Kapitan Cardo ang garantor. Ang buong katayuan ng pamilya de la Cruz sa barangay ay nasa kamay ni Cardo. Sa sandaling kalabanin niya si Cardo, maaaring mawasak ang kanilang buong pamilya. Dahil sa takot na iyon, nagbulag-bulagan si Mateo. Noong gabing nawala si Lina, hindi talaga siya nasa bayan para uminom. Tinawagan siya ni Cardo at pinapunta malapit sa sakahan, ngunit natakot siya at bumalik na lang. Hindi niya sinabi kung ano ang sinabi ni Cardo sa kanyang asawa o kung ano ang nangyari sa lugar na iyon. Tumutulo lamang ang kanyang mga luha habang sinasabi, dapat ko siyang pinrotektahan pero hindi ko nagawa. Ang testimonya ni Mateo ay naging batayan upang muling habulin si Cardo, ngunit may problema. Ang testimonya ni Mateo ay isang indirect circumstantial evidence lamang at wala pa ring direktang ebidensya na si Cardo ang gumawa ng krimen. Ang tala-arawan ay nagpapakita ng pananakot ni Cardo, ngunit hindi ito patunay ng higit pa. Muling ipinatawag ng team ng investigasyon mula sa provincial headquarters si Cardo at isinailalim sa isang mahigpit na pagtatanong, ngunit si Cardo ay hindi pa rin natitinag. Iginiit niyang ang nilalaman ng tala-arawan ay isang hindi pagkakaunawaan lamang ng manugang at ang testimonya ng asawa ay bunga lamang ng konsensya dahil hindi niya naipagtanggol ang kanyang asawa. Dumating si Cardo na may kasama pang abogado at muling nahadlangan ang team ng investigasyon. Tila muling titigil ang investigasyon. Ngunit sa pagkakataong iyon, isang detalye na nakaligtaan noon ang muling nakuha ng batang si PO3 Reyes. Isa sa mga opisyal ng kooperatiba na nagsilbing alibi ni Cardo, isang lalaking nagngangalang Jimenez, ay umalis sa barangay sa katapusan ng taong iyon at lumipat sa Maynila. Nagtungo si PO3 Reyes sa Maynila
upang personal na hanapin si Jimenez. Nang makita ni Jimenez ang investigador, nanigas ang kanyang mukha, sandali siyang natahimik, ngunit pagkatapos ay huminga ng malalim at nagsalita. Noong gabing iyon ng pulong, ang oras na nawala si Cardo ay hindi 30 minuto, mahigit 1 oras. Si Cardo rin ang nagsabi sa amin na sabihing 30 minuto lang para magtugma ang aming mga salaysay. Mula noon, natakot na ako kaya tumakas ako papuntang Maynila. Ang testimonya ni Jimenez ang naging tiyak na dagok na nagpabago sa takbo ng kaso. Kung mahigit 1 oras na wala si Cardo, sapat na ang oras na iyon para magpabalik-balik mula sa bayan patungo sa sakahan. Bukod pa rito, ang pag-uutos niya sa ibang mga saksi na magsinungaling ay isang matibay na ebidensya na mula pa sa simula ay gumagawa na siya ng alibi. Matapos makuha ang sinumpaang salaysay ni Jimenez, agad na pinuntahan ni PO3 Reyes ang iba pang mga opisyal. Sa pagkakataong ito, nang sabihin niyang nagsalita na si Jimenez, isa-isa silang nagsimulang magbago ng paninindigan. Sa huli, 3 sa 5 opisyal ang umamin na nagsinungaling sila dahil sa pakiusap ni Cardo. Ito ang sandali kung kailan sa wakas ay nagsimulang bumuka ang mga bibig na matagal nang nakatikom sa barangay. Agad na ipinatawag ng Provincial Investigation Team si Cardo. Sa pagkakataong ito, wala nang silbi ang abogado dahil napatunayan na sa pamamagitan ng mga testimonya na gawa-gawa lamang ang kanyang alibi. Hindi na nila maaaring basta na lang pakawalan si Cardo. Si Cardo, pagpasok sa silid ng interogasyon, ay mayroon pa ring kampanteng ekspresyon, ngunit nang ilatag sa harap niya ang sinumpaang salaysay ni Jimenez, sa unang pagkakataon ay natinag ang kanyang ekspresyon, ngunit hindi pa rin basta-basta bumigay si Cardo. Sinabi niyang totoo na nagpagawa siya ng alibi, ngunit dahil daw iyon sa takot na mapaghinalaan ng pakikiapid. Totoo raw na malapit sila ni Lina, ngunit hanggang doon lang iyon. Ang dahilan daw kung bakit siya umalis noong gabing iyon ay para makipagkita sa ibang babae. Iginiit niyang walang kinalaman ang pagkawala ni Lina dito. Inalam ng investigation team kung sino ang sinasabing ibang babae ni Cardo at nakumpirma nga na mayroong ganoong babae. Isang 40 taong gulang na babae na mag-isang naninirahan sa bayan at kinumpirma rin niya na pinuntahan siya ni Cardo noong gabing iyon. Sinabi niyang naganap ito sa pagitan ng 8:30 at 9:30 ng gabi. Tila muling maliligaw sa isang labirinto ang investigation team dahil may lumabas na bagong alibi si Cardo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito pinalampas ni SPO4 Bautista. Mayroon pa ring puwang sa pagitan ng oras na nakipagkita si Cardo sa babae at sa oras na nawala si Lina. Ang nakita ng tsuper ng truck na si Mang Tonyo na ilaw sa kagubatan ay 2:00 ng madaling araw. Kung umalis si Cardo sa babae ng 9:30 ng gabi, hindi pa rin malinaw kung nasaan siya mula noon hanggang 2:00 ng madaling araw. Nagpasya si SPO4 Bautista na muling magsagawa ng isang detalyadong forensic investigation sa paligid ng sakahan at taniman na pag-aari ni Cardo. Ang buong investigation team ay naghalughog sa lugar at sa hapon ng 2nd araw, sa isang sulok ng taniman ni Cardo, sa ilalim ng isang lumang puno ng mangga, natagpuan nila ang isang bahagi ng lupa na mas mababa kaysa sa paligid. Nang tusukin nila ito ng pala, naramdaman nilang mas malambot ang lupa doon kumpara sa ibang lugar. Ito ay bakas na may naghukay ng malalim sa lugar na ito at muling tinabunan. Habang maingat na naghuhukay ang investigation team, may lumabas isang lumang piraso ng tela at sa ilalim nito may isang bagay na tila buto ng tao. Napigil ng lahat ng miyembro ng team ang kanilang hininga. Mga kaibigan, ang sandaling ito ang pinakamahalagang yugto sa kasong ito. Kung ngayon nyo lang napanood ang kuwentong ito, mangyaring mag-subscribe at i-like ang aming channel. Patuloy kaming maghahatid sa inyo ng mga tala ng mga ganitong kaso. Matagal bago lumabas ang resulta ng forensic examination, isinara ng investigation team ang lugar at ipinadala ang mga nakuha para suriin sa crime laboratory. Habang hinihintay ang resulta, si Cardo ay namumuhay ng normal sa barangay na parang walang nangyari
dahil hindi pa siya maaaring arestuhin ng walang tiyak na ebidensya tulad ng pagkakakilanlan ng biktima at sanhi ng pagkamatay. Ngunit, 3 araw bago lumabas ang resulta ng pagsusuri, biglang nawala si Cardo sa barangay. Walang sinabihan, walang iniwang patutunguhan, bigla na lang siyang naglaho. Tumakas ang taong dapat nilang hulihin. Ito ay noong taglamig ng 1987. Huli na nang maglabas ng National Manhunt ang pulisya at hindi na matagpuan kung nasaan si Cardo. Noong 1987, ang sistema ng pagkakakilanlan sa buong bansa ay hindi pa kasing komprehensibo ngayon. Ang pag-verify ng mga talaan ng residente at pagsubaybay sa mga transaksyon sa bangko ay mas maraming butas kumpara sa kasalukuyan. Tiyak na sinamantala ni Cardo ang mga butas na iyon para makatakas. Lumabas ang resulta ng pagsusuri mula sa crime laboratory 10 araw matapos maglaho si Cardo. Ang mga butong na hukay sa ilalim ng puno ay kumpirmadong pag-aari ng isang babaeng nasa kanyang 20s. At ang gintong hikaw na natagpuan malapit sa mga buto ang naging tiyak na ebidensya. Nang makita ito ng kapatid na si Jose, kinumpirma niyang ito nga ang hikaw ng kanyang kapatid. Ito mismo ang hikaw na laging suot ni Lina. Hindi naglayas si Lina. Mula pa sa simula, nakalibing na siya sa ilalim ng malamig na lupa. Dito na sa wakas ipinalabas sa buong bansa ang warrant of arrest para kay Cardo sa salang pagpatay, ngunit hindi pa rin nahuli si Cardo. Lumipas ang 1 taon, lumipas ang 2 taon, binuwag ang investigation team at nagpalit na rin ng mga investigador na nakatalaga. Ang veteranong si SPO4 Bautista ay inilipat sa ibang departamento at tanging ang batang si PO3 Reyes ang hindi bumitaw sa kaso. Paminsan-minsan ay binubuklat ang mga talaan at ipinagpapatuloy ang investigasyon. Sa panahong iyon, saan at paano namuhay si Cardo? Ang buong detalye ng kanyang pagtakas na nalaman kalaunan ay ganito. Pagkaalis ni Cardo sa Benguet, agad siyang nagtungo sa Maynila. Doon, gumamit siya ng ibang pangalan at nagtago bilang isang arawang manggagawa malapit sa Pantalan. Makalipas ang ilang panahon, lumipat siya sa Cebu at nagtrabaho sa kusina ng isang maliit na kainan at pagkatapos ay bumalik sa Luzon at nagpalipat-lipat ng trabaho sa mga construction site sa Davao. Habang tumatakas, hindi siya kailanman nakipagkita sa sinumang taga-kanyang bayan at tuluyan niyang pinutol ang komunikasyon. Ang kanyang asawang si Elena na naiwan sa barangay ay nanirahan sa kanyang pamilya sa Cebu matapos mawala si Cardo at pagkalipas ng ilang taon ay tahimik na nag-asikaso ng kanilang diborsyo. Patuloy na iginiit ni Elena na wala siyang alam sa kinaroroonan ng kanyang dating asawa. Ang nagbalik kay Cardo sa mata ng publiko ay isang hindi inaasahang tao. Noong tagsibol ng 1998, sa isang construction site sa Davao, isang 50 taong gulang na manggagawa ang nakapansin sa mukha ni Cardo at naalala na kamukha niya ang lalaki sa isang lumang wanted poster. Nang hindi napapansin ni Cardo, tumawag ang manggagawa sa pulisya at pinasok ng mga investigador ang lugar. Sinubukan ni Cardong tumakas. Umakyat siya sa scaffolding ng construction site at doon nagmatigas. Inabot ng 2 oras bago siya napapayag ng mga pulis na sumuko. Sa huli, si Cardo mismo ang bumaba mula sa scaffolding at nanatiling tahimik hanggang sa pusasan. 11 taon ang lumipas. Ang balita na si Cardo ay naaresto sa Davao ay mabilis na kumalat sa barangay sa Benguet. Iba-iba ang naging reaksyon ng mga tao. May mga huminga ng malalim na tila matagal na nilang alam at mayroon ding mga nagulat at nagsabing, hindi ako makapaniwalang totoo pala. At ang mga taong sa loob ng maraming taon ay tinitingnan lamang ang mukha ni Cardo at nanahimik ay walang masabi. Si Jose, nang mabalitaan ang pag-aresto, ay sinabing ilang araw siyang hindi makakilos, ni hindi siya nakaramdam ng saya. Ang tanging naiisip niya ay ang kanyang kapatid na 11 taon na nag-iisang nakalibing sa malamig na lupa at hindi niya mapigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Si Cardo ay ibinalik sa Benguet at sa silid ng interogasyon sa harap ni Cardo,
Umupo ang ngayoy nasa katanghaliang gulang ng si Police Senior Inspector Reyes. Naglagay si Reyes ng isang file sa ibabaw ng mesa. Ito ay kopya ng talaarawan ni Lina. Tumingin si Cardo sa talaarawan at dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata. At pagkatapos ng mahabang katahimikan, nagsalita siya. Sasabihin ko na ang lahat. Nagsalita si Cardo 2 oras matapos magsimula ang interogasyon. Noong una, hirap siyang magsalita, ngunit hindi siya minadali ni Reyes. 11 taon na. Ano ba naman ang ilang oras? Sa isip niyang iyon, tahimik lang siyang umupo at naghintay. At sa wakas, nagsimula ng magsalaysay si Cardo. Unang nagkaroon ng interes si Cardo kay Lina noong unang bahagi ng 1987. Sinabi niyang naawa siya sa kalagayan ni Lina na inaapi ng biyenan at hindi maasahan ang asawa. Marahil noong una, tunay ngang awa lang iyon. Ngunit ang interes ni Cardo ay unti-unting naging isang hindi normal na obsession. Madalas siyang bumibisita sa kanilang bahay, tumatawag, at ginagamit ang pagtulong bilang dahilan para manatili sa kanyang tabi. Noong una, nagpapasalamat si Lina, ngunit unti-unti siyang nagsimulang makaramdam ng pagkailang at pagsapit ng katapusan ng tag-init, hayagan na niyang iniiwasan si Cardo. Sinabi ni Cardo na labis nitong nasaktan ang kanyang pride. Naramdaman niyang siya, ang absolutong pinuno ng barangay, ay binaliwala ng isang simpleng manugang. Mula roon, nagbago ang pakikitungo ni Cardo. Nagsimula siyang manakot na kung aalis si Lina sa barangay o may pagsasabihan, tuluyan niyang wawasakin ang pamilya ng kanyang asawa. Natakot si Lina ngunit hindi siya sumuko. At sa wakas, tumawag siya sa kanyang kapatid na si Jose mula sa karenderya sa bayan. Sinubukan niyang sabihin ang katotohanan at humingi ng tulong. Ngunit noong araw na iyon, pagkalabas ni Lina sa karenderya matapos tumawag, inabangan siya ni Cardo sa labas. Mayroon siyang inutusan na magmanman sa mga kilos ni Lina. Isinakay ni Cardo si Lina sa kotse at ibinalik sa barangay. Sa loob ng kotse, galit niyang tinanong kung sino ang tinawagan nito sa karenderya. Nang malaman ni Cardo na ang kapatid niya ang tinawagan, nagpasya siyang hindi na niya maaaring hayaan ang babaeng ito. Noong gabing iyon, matapos ang pulong sa kooperatiba, nakipagkita si Cardo sa ibang babae para gumawa ng alibi at maaga siyang umalis doon. At pagkatapos, pinapunta niya si Lina sa kanyang taniman. Sabi niya, mag-usap sila sa huling pagkakataon. Ayaw pumunta ni Lina, ngunit nagbanta si Cardo na kung hindi siya darating, agad niyang ipapuputol ang utang ng mga De La Cruz sa kooperatiba. Sa huli, pumunta si Lina sa taniman, hindi para sa kanyang sarili, kundi para protektahan ang pamilya ng kanyang asawa. Sa gitna ng dilim, muling pinilit ni Cardo si Lina na manahimik, ngunit tumanggi si Lina. Nagtalo sila ng matindi at sinabi ni Cardo na bigla siyang nawalan ng kontrol. Bagamat iniwasan ni Cardo na idetalye ang eksaktong nangyari, sa huli, bumagsak si Lina sa lugar na iyon at hindi na muling bumangon. Mag-isang naghukay ng butas si Cardo. Sa pinakaliblib na bahagi ng kanyang taniman, sa ilalim ng isang lumang puno ng mangga, naghukay siya na parang baliw hanggang mag-umaga. Ang ilaw na nakita ng tsuper ng truck na si Mang Tonyo ay ang ilaw ng flashlight na hawak ni Cardo habang inililibing ang bangkay. Si Mateo, ang asawa, ay nakatanggap ng tawag mula kay Cardo noong gabing iyon at nakarating malapit sa sakahan, ngunit dahil sa sobrang takot, bumalik na lang siya. Ito mismo ang isinulat ni Lina sa huli ng kanyang talaarawan na alam din ni Mateo. Alam niyang inilalagay ni Cardo sa panganib ang kanyang asawa, ngunit hindi siya pumunta sa lugar na iyon. Matapos sabihin ang lahat sa interogasyon, yumuko ng malalim si Cardo. Walang sinabi si Reyes. Wala siyang mahanap na salita. 11 taon na ang nakalipas. Ang huling pinili ng 26 na taong gulang na nobya ay hindi ang kanyang sarili, kundi ang protektahan ang pamilya ng asawang nagpahirap sa kanya. Ang malupit na katotohanang iyon ay nagpabigat at nagpasikip sa hangin sa loob ng silid ng interogasyon. Si Cardo ay kinasuhan ng pagpatay at paglapastangan sa bangkay. Sa paglilitis, iginiit ng panig ni Cardo na ito ay isang aksidenteng krimen, ngunit hindi ito tinanggap. Ang paggawa ng alibi, pagtatago ng ebidensya,
at ang 11 taong pagtakas ay lahat nagsilbing laban sa kanya at sa huli, hinatulan siya ng 25 taong pagkakakulong. Ang asawang si Mateo ay inimbestigahan sa hinalang pagtatago ng ebidensya at pagsisinungaling, ngunit dahil sa kakulangan ng ebidensya na nagpapatunay sa kanyang direktang pagkakasangkot, hindi siya nasampahan ng kaso. Ngunit pagkatapos lumabas ang hatol, umalis si Mateo sa barangay na parang tumatakas at pagkatapos noon, wala nang sinumang nakakita sa kanya. Si Jose, sa araw na naging pinal ang hatol, ay mag-isang nagpunta sa Benguet at nag-alay ng isang kahon ng strawberry sa puntod ng kanyang kapatid. Bagamat ito ang prutas na kinasuklaman ng kanyang kapatid, naisip niyang dahil galing ito sa kanyang sinilangan, tiyak na tatanggapin niya ito. Noong tag-ulan ng 1987, sa panahon kung kailan namumula ang mga strawberry, nawala si Rizalina Lina Santos, 26 na taong gulang. Hanggang sa huli, sinubukan niyang protektahan ang iba, at ang pagpiling iyon ang nagdulot ng kanyang sariling katapusan. Sa tag-ulan ng taong nawala si Lina, ang mga strawberry ng Benguet ay namula rin ng husto tulad ng dati. Ang barangay ay nagpatuloy sa kanilang pang-araw-araw na buhay na parang walang nangyari at hindi nalaman ng mundo ang kadilimang bumabalot dito. Ngunit ang katotohanan, kahit sa ilalim ng malamig na lupa, ay hindi kailanman nawala. Naghintay ito ng 11 mahabang taon at sa huli, ito mismo ang nagbunyag sa sarili. Ang huling pagpili ni Lina ay hindi maalis sa aking isipan. Ang pagpili na protektahan ang pamilya ng kanyang asawa sa halip na ang kanyang sarili. Kung tama ba ang pagpiling iyon ay hindi natin basta-basta masasabi, ngunit ang katotohanan ay ang pagpiling iyon ay humantong sa isang napakalupit na wakas. Ano sa tingin ninyo? Sa kasong ito, sino ang tunay na may sala? Si Cardo, isang lalaki lamang, o ang buong barangay na nagbulag-bulagan at nanahimik? Ipaalam ninyo sa amin ang inyong mga saloobin sa comment section. At kung sa tingin ninyo ay dapat malaman ng mas maraming tao ang mga kwentong tulad nito, malaking tulong ang inyong pag-subscribe at pag-like. Ang susunod na kwento ay muli naming ihahatid sa inyong tabi. Ito ang silid ng mga tala ng krimen.